Isa sila sa mga underdog teams na nang-upset ng isang super team dahil noong 2011, ang mga pinabagsak lang naman nila ay ang Los Angeles Lakers na pinangunahan ni Kobe, ang Kevin Durant-led OKC Thunder at ang Miami Heat na may Big Three, LeBron, Wade, and Bosh. Against all odds, wala nag-akala pero nakuha nila ang 2011 NBA Championship, ang una at kaisa-isang kampyonato ng prangkisa. Nasaan na nga ba ngayon ang 2011 Dallas Mavericks? Tara, pagkwentuhan natin. Drives underneath, layup, he puts it in! The Dallas Mavericks are NBA champions. The first title in franchise history. Ang coach ng team ay si Coach Rick Carlisle, ang utak sa likod ng game plans ng Dallas noong championship run. Siya ang naging coach ng Dallas ng 13 years mula 2008 hanggang 2021. Bago siya bumalik at pumirma para maging head coach muli ng Indiana Pacers hanggang sa kasalukuyan. At nitong 2025 lang, pinangunahan niya ang Pacers hanggang sa NBA Finals. Isang big achievement para sa franchise na matagal nang naghahanap ng title run. Naging president din siya ng National Basketball Coaches Association pero nag-step down na nitong 2025. Brian Cardinal, role player ng Mavs noong 2011. Kilala din sa hustle, defensive effort at energy. After ng kampyonato ng Dallas, nasa team pa din siya ng sumunod na taon. Pero after ma-sweep ng Thunder, doon na siya nagretiro. At pagkatapos niya sa NBA, bumalik siya sa Purdue University sa kanyang alma mater para tumulong sa athletics at mentoring. Ngayon, siya ay Director of International Elite Basketball sa NBA, kung saan tumutulong siya sa pag-develop ng elite prospect at global basketball initiatives. Ian Mahinmi, reserve center ng team. Nagkaroon siya ng minutes sa finals at may ilang key plays tulad ng isang clutch rebound at shot sa Game 6 ng finals para makatulong sa Mavs title run. After ng stint niya sa Dallas, naglaro pa siya sa Indiana Pacers at Washington Wizards sa later years ng karir niya. Nagretiro noong 2021 after 12 years sa liga. At ngayon, siya ay co-owner ng NBA Africa at brand ambassador ng BAL o Basketball Africa League. Nagtatag din ng IM Foundation para tulungan ang mga youth sa basketball at community development. Caron Butler, isa sa mga veteran players ng team noong 2011 NBA Championship. Sa season na iyon, nasira ang kanyang patellar tendon bago magsimula ang playoffs kaya hindi nakalaro sa finals. Huli siyang naglaro noong 2016 pero officially retired noong 2018 after 14-year NBA career. Pero naging two-time NBA All-Star siya. And after noon, naging NBA analyst si Butler sa mga TV at digital coverage. At ngayon, siya ay assistant coach na ng Miami Heat sa ilalim ni Eric Spoelstra. Corey Brewer, role player pero mapapakinabangan din pag pinasok, minsan magic bunot. Naglaro pa sa iba't ibang team after ng stint niya sa Dallas hanggang nagretiro noong 2020. At noong taon ding yon, nagsimula si Brewer bilang player development coach para sa New Orleans Pelicans. Pagkatapos ng retirement niya, noong 2024, na-promote siya bilang assistant coach sa Pelicans staff under head coach Willie Green. Peja Stojakovic, kilala bilang isa sa pinakamagaling na shooter sa liga noong panahon niya. Veteran presence na lang halos ang ambag niya sa team. Ang Dallas Mavericks na ang kanyang huling team bago siya tuluyang nagretiro noong 2011. At least hindi siya nagretiro ng walang singsing. May pahabol eh. After retirement noong 2015, inappoint siya bilang Director of Player Personnel at Development para sa Sacramento Kings. Pagkatapos nun, naging Assistant General Manager din siya ng Kings hanggang 2020. Bago ito tuluyang nag-step down sa pwesto. At nag-focus na si Peja Stojakovic sa Children's Foundation. Napasama din siya sa FIBA Hall of Fame noong 2024. Brendan Haywood, ang backup center ng Dallas noong 2011. Isa sa frontcourt players at naglaro ng rotation minutes sa playoff run na yon. After ng stint niya sa Mavs, naglaro pa siya sa mga teams gaya ng Bobcats at Cleveland Cavaliers. Matapos ang playing career niya, naging basketball analyst at broadcaster si Brendan Haywood para sa iba't ibang network tulad ng NBA TV, CBS Sports, Sirius XM, NBA Radio at iba pa. Naging NBA analyst din siya para sa NBA TV during playoffs. At ngayong 2025 to 2026, bumalik siya sa Washington Wizards broadcast team bilang color commentator at analyst. DeShaun Stevenson, isa sa pinakamatigas na role player ng championship run. Siya yung laging kaaway ni LeBron sa court.
old version ni Dillon Brooks. Starting shooting guard siya sa karamihan ng playoffs at primary defender laban sa perimeter stars. Kilala sa physical defense at timely 3-point shooting. After ng Dallas stint, naglaro pa sa New Jersey, Brooklyn Nets at Atlanta Hawks hanggang tuluyang nagretiro noong 2016. Huli siyang nakita sa Big 3 League 3-on-3 kung saan naging co-captain siya ng ball hog. Ngayon, nag-focus na lang siya sa pamilya at negosyong barbershop sa Orlando. Jason Terry, ang 6-man at instant offense ng team. Siya ang pangunahing scorer off the bench at isa sa pinaka-clutch sa playoffs. Sa Game 6 ng NBA Finals, umiscore siya ng 27 laban sa Miami. Isa sa biggest closeout performances sa history ng Dallas Championship run. Naglaro pa sa iba't ibang team after niya sa Mavs hanggang 2018. Noong 2020, naging assistant coach siya ng dati niyang school, ang Arizona Wildcats. Naging head coach din ng G League team na Grand Rapids Gold at mula 2022, isa siya sa mga assistant coach ng Utah Jazz. JJ Barea, backup point guard pero sa finals parang starter ang impact. Siya ang mismatch killer ng Dallas laban sa Miami. Madalas siyang umaatake sa pick and roll para pilitin ang depensa ng Heat magkamali. After nun, naglaro siya para sa Timberwolves pero bumalik din sa Mavs noong 2014 para maging veteran leader ng team ng madaming taon. Na-wave siya ng Mavs at bumalik na lang sa Puerto Rico para ipagpatuloy ang paglalaro ng basketball hanggang tuluyang nagretiro noong 2022. Naging player development coach ng Mavericks noong 2021. Ngayon, nagko-coach na siya ng isang Puerto Rican team sa kanilang bansa. Tyson Chandler, ang starting center at defensive anchor ng team. Malaking factor kung bakit nahirapan ang Miami sa inside scoring. Marami ring teammates ang nagsasabing siya ang emotional leader ng locker room sa championship run. Umalis siya sa Dallas pagkatapos manalo at pumirma sa New York Knicks. Naging depoy pa noong 2012. Nagpalipat-lipat ng team after nun at nagretiro noong 2020. Ngayon, nasa Dallas Mavericks ulit siya bilang assistant coach na malaking tulong sa pag-develop ng mga player lalo na kay Derek Lively. Sean Marion, ang starting small forward. Siya ang primary defender laban kay LeBron sa malaking bahagi ng finals. Gamit ang haba ng braso at kakaibang depensa niya at classic glue guy ng championship team kahit ang sagwa tumira. Naglaro pa siya sa Dallas hanggang 2014 bago lumipat sa Cleveland Cavaliers kung saan siya naglaro sa 2014-2015 season. Pero nag-retire na din after ng isang taon. Sa ngayon, tahimik na lang namumuhay si Marion kasama ang pamilya. May mga occasional appearances na lang siya sa ilang Mavs events pero more on low profile life na. Jason Kidd, ang starting point guard at floor general ng team. Hindi na siya ang scorer version niya sa Nets days. Pero siya ang utak ng offense, playmaking, spacing, leadership at clutch threes. Isa sa pinaka-importanting veteran presence ng championship run. Naglaro pa siya sa Dallas hanggang 2012 bago lumipat sa New York Knicks. Nag-retire sa NBA noong 2013 matapos ang 19-year Hall of Fame career. After nun, pinasok na ang coaching career. Mula Brooklyn Nets, Bucks, assistant coach ng Lakers kung saan nanalo pa siya ng kampyonato at ngayon ang head coach ng Dallas Mavericks. At last, syempre si Dirk Nowitzki, franchise player, Finals MVP at puso ng Dallas. Siya ang primary scorer ng team at gumawa ng isa sa pinaka-legendary championship run sa NBA history. Clutch shots, fourth quarter takeovers at yung famous one-legged fadeaway laban sa Miami. Sa Game 2 pa lang ng finals, naglaro siya habang may sakit at siya pa rin ang nag-game-winning layup. Doon nagsimula yung momentum ng Dallas. Never lumipat ng team. Naglaro hanggang 2018 to 2019 season. 21 seasons lahat sa iisang franchise. Bihirang loyalty sa modern NBA. After retirement, naging special advisor at ambassador ng Dallas Mavericks. Naging active sa Charity Foundation at global NBA events. At madalas pa din makita courtside supporting the team. Merong street sa labas ng arena na ipinangalan sa kanya. May statue rin sa harap ng arena at na-induct sa Naismith Basketball Hall of Fame noong 2023. So yan ang bumubuo ng 2011 championship team ng Dallas Mavericks. Hindi ko na sinama yung mga hindi naglaro o mga two-way player. Isang ko po nang hindi tinignan bilang paborito pero sila ang nagpatunay na hindi kailangan ng super team para manalo ng titulo. Pinabagsak nila ang mga higante ng liga at nagtapos sa isa sa pinaka-iconic championship runs sa NBA history. Hanggang ngayon, yan pa rin ang isa sa pinakamagandang underdog stories sa basketball. Ano pa ang favorite mong championship team? Comment mo sa baba, baka pwede natin isunod.
Paki-like and share naman ang ating video at baka naman paki-subscribe na din ang ating channel para sa mga susunod pang NBA Kwentuhan.